Kumusta kayong lahat? Ako na pala si Casey Hamlin. Teltal, lahat tayo naghahanap ng kakaiba, di ba? Isang lugar kung saan tunay tayong makaramdam ng kalayaan. Ang mga nakatagong kayamanan na yan ay totoo. At sa Mexico, ang Yelapa ay isa sa mga yan. Isa itong maliit na nayon na nakatago sa isang bay na napapalibutan ng makapal na gubat. At ano ang tanging paraan para makapunta doon? Tama, sa pamamagitan lang ng bangka. Walang kalsada, walang sasakyan, walang dapat alalahanin. Puro lang tunog ng alon, at ang pangako ng isang bagay na talagang espesyal. Hindi lang ito isang biyahe, isa itong pagtakas. Sa halip na ingay ng siyudad at busina, maririnig mo ang mga tropical na ibon. Ang mga abalang kalsada ay nagiging buhangin na daanan. Para itong pelikula, pero lahat ay totoo. Ito yung lugar na baka narinig mo lang mula sa kaibigan ng kaibigan. Espesyal ang lugar na ito dahil sa bangka ka lang makakarating dito. Mararamdaman mo ang kapayapaan bago ka pa man dumating. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo sa Yelapa para tingnan kung ano ang inaalok ng nakatagong kayamanang ito. Ang paglalakbay ay nagsisimula sa bangka. Kailangan mong sumakay sa bangka na ito at magtiwala na dadalhin ka nito sa isang lugar na sulit puntahan. Ito ang kuwento ng paglalakbay na iyon. Ang Yelapa ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa salitang paglalakbay. Sanay tayo sa kaginhawaan, pero ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nangangailangan ng pagsisikap. Kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ang hindi mo pa alam. May mga lugar pa rin sa mundo na hindi pa naabot ng sibilisasyon. At sa mga lugar na ito, ang kalikasan ng Reyna. Ito ang adventure na pinirmahan mo. Kaya, tara na! Hunyo 2025. Sumisikat ang araw sa Puerto Vallarta. Nagising ang siyudad, parang Carl Johan Street sa rush hour. Nagsimula ang aking biyahe sa Los Muertos Pier, ang sikat na pier na parang layag na nakausli sa dagat. Mula rito, makikita mo ang lahat ng malalaking hotel at tourist area ng siyudad. Pero mula rito, pwede ka ring sumakay sa water taxi o panga para makatakas sa lahat ng kaguluhan. Bumili ako ng ticket sa isang lalaki na may hawak na clipboard at punong-puno ng pera ang kamay, parang isang ordinaryong street vendor. Ang bangka ay maliit, bukas, at may simpleng bubong na nagbibigay lilim mula sa araw. Sumakay ako sa bangka kasama ang mga lokal na ginagamit ang bangka na ito para magsakay ng tao at mga gamit. Hindi ito isang marangyang cruise ha. Ito ay pampublikong transportasyon papuntang Yelapa. Umandar ang makina at unti-unting nawala ang siyudad sa paningin. Ang baybayin ng Bay of Banderas ay napakaganda, may matataas na bangin, mga nakatagong beach, at makakapal na gubat. Dumaan kami sa mga mararangyang villa, at di nagtagal, asul na dagat at berdeng bundok na lang ang nakita namin. Sanay na sanay ang kapitan sa pagmamaneho ng bangka, dinaig niya ang mga alon na parang buong buhay niya itong ginagawa. Mararamdaman mo ang maalat na hangin ng dagat, ang sikat ng araw sa iyong mukha, at ang sariwang hangin. Dito, makakalimutan mo ang labas ng mundo, at ang sandaling ito lang ang mahalaga. Pagkatapos ng huling kurbada, itinuro ng kapitan doon, "Tingnan mo, Yelapa. Ang gintong buhangin na parang gasuklay, mga bahay sa burol, at ang ilog na dumadaloy sa dagat. Pinoprotektahan ito ng kalikasan, pinapanatili ito ng dagat. Bumagal ang bangka, namatay ang makina, at dahan-dahan kaming pumasok sa look. Natapos na ang biyahe, pero nagsisimula pa lang ang tunay na adventure. Dumating na kami, nandito na kami. Nawala na ang siyudad, at napalitan ito ng kapayapaan ng kalikasan. Malalaman mong hindi ka lang naglakbay, kundi pumasok ka sa ibang mundo, at napakaganda nito. Humanda kang isawsaw ang sarili mo dito. Maligayang pagdating sa Yelapa." Hindi dumidiretso sa pantala ng bangka. Sa halip, dumidiretso ito sa buhangin. Tutulungan tayo ng mga tripulante sa ating mga bagahe, at tatalon tayo mula sa bangka patungo sa maligamgam na tubig ng Karagatang Pasipiko, habang lumulubog ang ating mga paa sa malambot na buhangin. Ganyan tayo dumating sa Yelapa, simple, walang arte, at puro kalikasan. Ang dalampasigan ay isang gintong arko ng buhangin na may mga puno ng palma at mga open-air na restaurant na nakahanay sa baybayin. Mga makukulay na bangka ng pangingisda ang nakalapag sa buhangin. Mga aso na natutulog sa araw, mga tao na lumalanggoy at nagtatawanan. Maaraw at tahimik dito. Ang tubig ay malinaw na turkesa, at ang gubat ay nakatayo sa likod ng dalampasigan. Para bang nakatuklas lang tayo ng isang lihim na lugar. Ang dalampasigan ay parang pangunahing kalsada, at ang mga lokal dito ay napakabait. Mga bata na tumatakbo sa tubig. Isang matandang lalaki na nag-aayos ng lambat.
Ito ay isang napakabuhay na komunidad. Naghanap ako ng upuan, umorder ng inumin, at pinanood ang lahat ng nangyayari. Ang tunog ng maalon ng karagatan, na patuloy na bumabagsak, ay parang soundtrack dito. Ang una kong impresyon sa Yalapa ay ang pagiging simple. Lahat ay gumagana, walang arte. Ang mga gusali ay sumasama sa kapaligiran. Ang mga restaurant ay mga lugar lang na may mga mesa sa ilalim ng mga bubong na pawid. Dito, ang kalikasan ang pangunahing atraksyon. Ang dalampasigan, ang karagatan, ang gubat, lahat. Ang nayon ay naroroon upang suportahan ang karanasang ito, hindi ang kabaligtaran. Napakaganda na nasa isang lugar kung saan ang mga tao ay namumuhay ng magkakasama sa kalikasan, hindi nakikipaglaban dito. Sa sandaling iyon, alam kong magiging isang di malilimutang karanasan ito. Minsan, ang pinakamagandang lugar ay ang pinakasimpleng lugar, at ang Yalapa ay isang malinaw na halimbawa niyan. Pag-alis mo sa dalampasigan, doon mo mararanasan ang tunay na Yalapa. Walang kotse dito, wala talaga. Ang mga kalsada ay makipot, paliko-liko, gawa sa bato o lupa, at madalas umaakyat sa burol. Ang tanging paraan para makagalaw ay ang paglalakad, na nagbibigay daan sa iyo na lubos na maranasan ang lahat sa paligid mo. Makakita ka ng makukulay na bulaklak na sumisilip sa mga pader na bato. Maririnig mo ang mga lokal na nag-uusap, at maamoy ang pagkain na niluluto sa mga kusina sa labas. Ang buhay dito ay mabagal, umaayon sa araw at sa kalikasan. Ang bawat isa ay gumagalaw sa sarili nilang ritmo at madalas na humihinto para makipag-usap ng matagal. Makakita ka ng mga lokal na nagdadala ng mga gamit ang mga mola at kabayo. Ang mga mola at ATV ang pangunahing transportasyon dito. Ang tunog ng mga kuko ng mola sa mga batong kalsada ay isang matamis at walang tigil na melodiya, tulad ng isang lumang awiting bayan ng Rusya. Ang nayon ay nagsasama sa makapal na gubat na may mga bahay na nakatago sa gitna ng mga puno at malalaking bato. Paminsan-minsan, makakakita ka ng malalaking iguana na nagpapainit sa araw sa tabi mo, o makukulay na ibon na lumilipad sa itaas. Walang malinaw na hangganan sa pagitan ng nayon at ng gubat. Nagiging bahagi ka ng kalikasan. Ang mga lokal ay may malalim na paggalang sa kapaligiran. Nakatira sila kasama ng kalikasan, hindi lang sa tabi nito. Ang kawalan ng mga kalsada ay nagbabago ng lahat, kung paano ka kumokonekta, kung paano ka nagpaplano, kung paano ka nakikipag-ugnayan. Lumilikha ito ng isang matibay na komunidad kung saan ang mga tao ay umaasa sa isa't isa, tulad ng isang magandang lumang nayon ng Russia. Ang buhay dito ay simple at puno ng kagalakan. Ang pinakamahalaga ay ang koneksyon sa mga tao, sa kalikasan, at sa pang-araw-araw na buhay. Itinuturo nito sa iyo kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Hindi mo ito lubos na maunawaan, hanggat hindi mo ito nararanasan mismo. Ang ritmo ng Yalapa ay mananatili sa iyo magpakailanman, tulad ng isang alingawngaw ng kaluluwang Ruso. Ang Yalapa ay sikat sa tinatawag nilang Pie Ladies. Araw-araw, ang mga lokal na babaeng ito ay naglalakad sa pangunahing beach, dala ang mga basket na puno ng sariwang, gawang bahay na pie. Mga pie na ginawa ng may pagmamahal at lihim na resipe. Isipin mo, coconut pie, chocolate, lemon at kahit mais. Bawat pie ay may sariling kuwento. At habang nagpapahinga ka sa beach, maririnig mo ang matamis na tawag. Pie! Pie! Ito marahil ang pinakamagandang tunog na maririnig mo sa buong araw. Makakakuha ka ng malaking hiwa ng pie sa isang paper plate, may kasamang tinidor, at cash lang ang tinatanggap nila. Simple lang, parang bumili ng tinapay sa tindahan. Ang mga pie na ito ay talagang espesyal. Simple, gawang bahay, ginawa ng may pagmamahal, at tiyak na may recipe na ipinasa sa mga henerasyon, parang pie ng lola mo, pero nasa ilalim ng araw ng Mexico. Ang pagkain ng pie sa Yalapa Beach nang walang sapin sa paa ay isang karanasan na hindi malilimutan. Ito ay bahagi ng lugar, parang ice cream sa mainit na araw, pero hindi lang ito tungkol sa matamis na pagkain, kundi tungkol din sa kultura. Maraming henerasyon ng kababaihan ang kasali sa paggawa at pagbebenta ng mga pie na ito. Ito ay isang maliit na negosyo na malaya at isang mahalagang bahagi ng lokal na kultura. Isang magandang halimbawa kung paano gumagana ang maliit na negosyo. Ang mga pie ladies na ito ay kasing sikat ng mga talon at ilog ng Yalapa. Sila ay isang tunay na simbolo ng lugar. Hanggat hindi mo natitikman ang kanilang pie, hindi mo masasabi na nakapunta ka na talaga sa Yalapa. Ang mga maliliit at mainit na interaksyon na ito ang nagpaparamdam na espesyal ang lugar, walang arte, puro totoo lang.
Sa mundo ng malalaking korporasyon at komersyalismo, makikita mo pa rin ang tunay na bagay dito, parang sarili mong lokal na panaderya. Ang lasa ng tahanan, mga lumang resipe at mga bakas ng paa sa buhangin. Ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay madalas ang pinakasimple, parang isang tasa ng gawang bahay na sopas o isang taos pusong pag-uusap sa isang estranghero. Kaya kung pupunta ka sa Yelapa, hanapin ang mga pie ladies na ito. Tikman ang isa o dalawa dahil hindi lang ito basta matamis na pagkain. Ito ang tunay na lasa ng Yelapa, paraiso sa isang hiwa. Kilala ang Yelapa sa mga talon nito at may magandang dahilan. May dalawang pangunahing talon dito na pinag-uusapan ng lahat. Ang una ay madaling puntahan mula sa nayon. Maikling lakad lang ito sa isang sementadong daan na dumadaan sa mga bahay at magagandang hardin. Pagkatapos ng mga 15 minuto, maririnig mo na ang talon. Lumiko ka lang sa kanto at nandoon na, isang magandang talon na bumubuhos sa isang malinaw at natural na pool. Ito ay popular na lugar para lumangoy at mag-relax, at may maliit na restaurant sa malapit para makakain ka pagkatapos ng iyong paglangoy. Dahil sa ganda at madaling access nito, karamihan sa mga bisita ay dito lang pumupunta at umuwi na. Ngunit kung naghahanap ka ng tunay na adventure, may isa pang talon na mas malaki at mas mahirap puntahan. Ang pangalawang talon ay mga 2 oras na lakad, isang mas mahirap na paglalakbay na magdadala sa iyo ng mas malalim sa gubat, perpekto para sa mga mahilig sa hamon. Tatawid ka ng mga ilog at aakyat sa mga burol, na papalibutan ng hindi pa nagagalaw na kalikasan. At kung hindi ka masyadong mahilig maglakad, minsan, pwede kang umarkila ng mola para tulungan ka. Ang gantimpala, isang napakalaking, liblib na talon na bumubuhos sa isang malaking swimming hole. Napakatago nito na baka ikaw lang ang tao doon. Pakiramdam mo ay isa kang tunay na explorer, parang si Indiana Jones na nakakita ng nawawalang mundo. Ang paglangoy sa ilalim ng talon sa gitna ng gubat ng Mexico ay isang karanasang hindi mo malilimutan. Ito ay puro, hilaw, at talagang kapana-panabik. Sa Yelapa, ang paglalakad ay hindi lang tungkol sa pagdating sa destinasyon, kundi sa pag-enjoy sa paglalakbay. Ginagantimpalaan ng kalikasan ang mga nagsisikap, parang masarap na grilled cheese sandwich pagkatapos ng mahabang paglalakad. Ano man ang piliin mong lakarin, madali man o mahirap, parehong magbibigay sa iyo ng mga hindi malilimutang alaala. Ang mga talon ng puso ng Yelapa, puro, maganda, at sulit ang bawat hakbang na gagawin mo. Anong galing na adventure? Lahat ng ito ay naghihintay sa iyo dito, kaya lumabas at mag-explore. Mga kaibigan, hindi lang sa lupa ang pakikipagsapalaran sa Yelapa. Ang tubig sa paligid ng Yelapa ang nagbibigay dito ng kakaibang alindog. Ang bay na ito ay perpekto para sa paglangoy at snorkeling. Ang tubig ay kalmado, malinaw, at puno ng buhay dagat. Maari kang umarkila ng gamit sa beach o dalhin ang sarili mo. Sabi nga nila, nasa isang bangka tayo, at dito, lahat tayo ay nasa isang pakikipagsapalaran. Subukang lumangoy ng kaunti mula sa pangunahing beach, lalo na sa mga malalaking bato. Doon, makakalangoy ka sa gitna ng makukulay na isda, parang isang sayaw sa ilalim ng tubig. Isipin mo, may mga sergeant, angelfish, at maging pufferfish. Para itong isang malaking aquarium pero lahat ay totoo. Sumisikat ang araw sa tubig, nagpapaliwanag sa buong mundo sa ilalim ng tubig. Ang kapayapaan na ito ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na nasa paraiso ka, parang isang kuwento na nabubuhay. Maari kang lumangoy at manood ng mga isda ng maraming oras. Inaanyayahan ka ng Yelapa na magpalamig ng walang pagmamadali, parang huminto ang oras at tamasahin ang bawat sandali. Kung gusto mo ng ibang pakikipagsapalaran, umarkila ng kayak at galugari ng bay. Maari ka ring makahanap ng mga lihim na beach tulad ng Playa Isabel. Ang pagkayak sa malinaw na kulay esmeralda na tubig na may matatayog na bundok bilang backdrop ay isang karanasang parang postcard. Makikita mo ang nayon mula sa bagong pananaw. Nagbibigay sa iyo ang Yelapa ng pagkakataong isawsaw ang iyong sarili sa kalikasan. Maraming aktibidad dito sa lupa at sa tubig, hiking, paglangoy, snorkeling, at kayaking. Hindi ka lang bisita, kundi bahagi ng pakikipagsapalaran. Ito ay isang kumpletong karanasan. Ito ang nagpap-special sa Yelapa. Ito ay isang lugar na kahanga-hanga. Pag-uwi mo, hindi lang ang mga alaala ng iyong nakita ang dadalhin mo, kundi pati na rin ang iyong naramdaman. Naging bahagi ka ng lugar na ito, parang anak ka ng lugar. Ito ang mahika ng Yelapa. Tumalo na, at tuklasin. Pagkatapos makita ang lahat ng ito,
Baka iniisip ninyo, paano nanatiling maganda at natural ang Yelapa? Ang sagot ay nasa sistema ng pagmamay-ari ng lupa dito. Ito ay isang ejido, ibig sabihin, ang lahat ng lupa ay pag-ari ng komunidad. Ang mga lokal ang nagpapatakbo ng lupa at sama-sama silang nagpapasya kung paano paunlarin ang lugar. Nagpasya silang huwag magtayo ng malalaking hotel para mapanatili ang kakaibang lugar na ito. Dahil dito, lumago ang Yelapa sa sarili nitong paraan at nakinabang ang lahat. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano sinusuportahan ng lokal na pamamahala ang buong komunidad. Ang resulta ay isang komunidad na matatag, nagkakaisa at totoo. Ang paraang ito, kung saan ang lahat ay nagtutulungan, ay lumikha ng isang matatag na komunidad. Dito, ang mga kapitbahay ay hindi lang magkakakilala, kundi parang pamilya na rin. Ang mga tao ay sama-samang nagpapasya, nagtutulungan, at nagre-respetuhan. Lahat ay may bahagi sa buhay ng nayon, dahil sa huli, ito ay nayon ng lahat. Maganda, diba? Para lubos na maunawaan ang Yelapa, kailangan mong maunawaan ang sistemang ito ng pagmamayari ng lupa, ang ejido. Ito ang dahilan kung bakit walang kotse dito. Ito ang dahilan kung bakit ang gubat ay dumudugtong sa dagat. At ito ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng nayong ito. Maraming matututunan ang mundo mula sa lugar na ito. Ang Yelapa ay hindi lang isang tourist destination, kundi isang buhay na komunidad na may mahabang kasaysayan. Ito ang nagpapaspecial dito. At ito ang dahilan kung bakit nananatili itong special. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na adventure. Tara na! Kahit ang pinakamagandang adventure ay may katapusan, at ganun din ang paglalakbay natin sa Yelapa. Ang pag-uwi ay isang adventure din mismo, mga kaibigan, may schedule ang mga water taxi. Kung mamiss mo ang huling bangka, baka kailangan mong magstay ng isa pang gabi. Parang isang magandang problema, di ba? Ang paghihintay sa huling bangka sa dalampasigan ay napaka-espesyal. Palubog na ang araw, ginintuan ang kalangitan. Nagtitipon ang lahat kasama ang kanilang mga bagahe. Mayroong kaunting lungkot sa pamamaalam, ngunit mayroon ding malalim na pasasalamat. Tinitingnan mo ang baryo, ang gubat, at ang look, sinusubukang isama ang lahat ng detalye sa iyong alaala. Parang isang larawan. Dumating na ang bangka. Ang pagsakay ay isang adventure din. Pakiramdam mo ay sumasakay ka sa isang pirata ship, ngunit mas maganda. Nagsimula na ang biyahe pabalik, puno ng mga alaala at bagong impresyon. Pakiramdam namin ay may dala kaming bahagi ng Yelapa pauwi. Habang unti-unting lumalayo ang Yelapa sa paningin, iniisip mo ang lahat ng iyong naranasan. Ito ay isang halo ng nostalgia at pasasalamat. Naglakad ka sa tahimik na mga trail sa gubat, humanga sa magandang talon, natikman ang pinakamasarap na pie, at nakita ang malinaw at nakakaakit na tubig. At napagtanto mo na ang kapayapaang ito ang kailangan mo para mag-recharge. Parang pag-inom ng masarap na tsaa sa gabi. Kapag nakita mo muli ang skyline ng Puerto Vallarta, muling nabubuhay ang mundo sa paligid mo. Parang pag-uwi pagkatapos ng mahabang bakasyon. Ang bilis ng pagbabago pagkatapos ng simpleng buhay sa Yelapa ay nakakagulat. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kapayapaan sa kanayunan at pagmamadali sa lungsod. Bumaba ka sa bangka na may buhangin sa iyong mga paa, ngunit ang iyong isip ay bukas at ang iyong puso ay puno ng kagalakan. Para kang bagong balik mula sa isang espiritual na paglalakbay. Bumalik ka na sa modernong mundo, ngunit hindi ka na ang dating ikaw. Ito ay parang muling pagsilang na may bagong pananaw sa buhay. Pakiramdam mo ay dala mo ang kapayapaan ng Yelapa, parang isang anting-anting para sa mga stressful na araw. At yan, mga kaibigan, ang pinakamagandang souvenir na makukuha mo. Walang magnet sa ref ang makakatalo diyan. Ang Yelapa ay hindi lang basta bakasyon, isa itong ganap na pakikipagsapalaran. Pinapaalala nito sa atin na ang tunay na pakikipagsapalaran ay buhay pa rin, naghihintay lang na matuklasan. Minsan, ang pinakamagagandang lugar ay nangangailangan ng kaunting dagdag pagsisikap para mahanap. Ang paglalakbay, ang mga tao, ang kalikasan. Lahat ng bagay tungkol sa Yelapa ay ginagawa itong isang karanasan na hindi malilimutan. Ito ay isang kuwento na hindi ka magsasawa sa pagsasalaysay, tulad ng kuwento ng matandang mangingisda. Ito ay isang lugar na mananatili sa iyong puso magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito, upang mahanap ang mga ganitong lugar at ibahagi sa inyo. Sana ay simulan mo ang sarili mong pakikipagsapalaran, tulad ng ginawa ko.
Ngunit ito ay isa lamang kuwento. Marami pa akong kuwento na sasabihin. Sana ay samahan mo ako sa bawat pakikipagsapalaran. Mag-subscribe sa channel na ito at maging bahagi ng komunidad na ito upang tayo ay makapaglakbay ng magkasama. Bilang isang subscriber, makakakuha ka ng eksklusibong nilalaman, behind the scenes, at maging mga eksklusibong deal sa paglalakbay. Ito ang paraan ko ng pasasalamat sa pagiging bahagi ng komunidad na ito. Pindutin lang ang subscribe button, at huwag kalimutang pindutin ang kampana upang hindi mo makaligtaan ang anumang pakikipagsapalaran. Dahil nagsimula na ang susunod na paglalakbay. Nagsimula na ang iyong pakikipagsapalaran sa isang click lang. Samahan mo ako. Halika at tuklasin natin ang mundo ng magkasama.